Cedric, Jethro, Renz, Gabriel, John Lennon, Nilo, Charles David, Linwell, John Paul, Jamar, Yasser, Christopher, Alrayton, John Real, John Kenneth, Angel Bird, Adotoy, Janessa May, Tyron Joy, Ellen, Tresha, Rachel May, Via, Jasmine, Laura Ann, Raisa, Rhea May, Joey Ann, absent, Mary Grace, so class, bago tayo magpatuloy sa ating aralin ngayong araw, tayo muna ay magbabalik araw. So ano yung ating aralin noong nakaraang araw? Ano yung ating aralin noong nakaraang araw? Tungkol sa yes, Rhea May. Yes, tungkol sa pagkamamamayan. Ano ang pagkamamamayan? Ano dalawang pananaw sa pagkamamamayan? Yes. Yes, sigat at lumawak na pananaw. So, ngayong araw ay tayo ay dadako na sa aralin to, karapatang pantao. So, batas sa larawan. Ano ang mga karapatan na nailabag sa larawan? Yes. What's your name? Joey. Ano yung unang karapatan na nilabag sa unang larawan? Yes, karapatan maging malaya. Tama ba? Yes. Yes. Ang pangalawang karapatan o ang pangalawang larawan. Ano ang nailabag sa pangalawang larawan? Yes, siyempre. Yes, karapatan magboto. Tama ba? Yes. Tama. Ang pangatlo naman, ano yung yes, Raymond, very good. Yes, karapatan pagkapagay-pagay dahil sa larawan. Ang larawan ay nagpapakita na mayroong inaapi or na-discriminate. So ngayon, tayo ay magkaroon ng maikling activity. Girls versus boys. Pakikuha ng pen sa harap. So, ang ating gagawin ay magpaunahan kayo sa pagsulat ng mga karapatang pantao. Unahin po ang mga kahon na nakapaligid sa tao. Bigyan ko lamang kayo ng isang minuto. It's 10, 9. So, pag 10 napatapos na ready, get set, go! Girls versus boys. Ay, hindi.
Girls versus boys. Tingnan natin kung sino yung mas mabilis. Lalaki o babae. Karapatan, karapatan. Sino yung mas mabilis? Sumulat or sino yung mas may ideya? Lalaki ba o babae? Kabataan mag-isawa ng aga mas malapot. Paano ba ang kabataan ko din? Sino yung kauna? Lalaki ba o babae? The winner is girl. Ako lang ako, salaw. The winner yun. Mga kababae, walang naman ang iyong mga sarili. So, tingnan natin kung sino or tama ba ang inyong nilagay dito. So, ano nga ba ang karapatang pantao? So, ang karapatang pantao ay ang patunahing karapatan na dapat mabatid at ang hingin ng bawat isa sa atin, ano man ang ating pinagmulan, sino man tayo, at kung ano man ang ating pananaw o paniniwala sa buhay. So, ano tayo karapatang pantao sa inyong sariling pag-iintindi? Yanasa, ano ang karapatang pantao sa iyong sariling pag-iintindi? Ito ay ating mga karapatan dapat tayo noong tayo ay ano yung karapatang pantao sa iyong sariling pag-iintindi? Pakilakasan niya nasa Para sa akin, sa hindi, ang karapatang pantao ay magagamit natin ang pamamapamuhay tayo ng malaya. Dahil kung magkakatan tayo, meron tayong katulad ng karapatang bumoto, meron ng bayang bumoto, nakakapamuhay tayo. yes, Inesa. Ito yung ating karapatan. Gamitin ito para tayo maging malaya at ating isa-isip na ang karapatang pantao ay ating karapatan mula pa noong tayo ay silang dito sa mundo, ano man ang ating pinanggalingan at ano man ang ating paniniwala sa buhay. So, ang bawat isa sa atin ay taglay ang karapatang ito na nakaayon sa prinsipyo ng paggalang ng kahit sino mang individual na ating mga kasalamuha o maging sino man sa mundo. Dapat daw, ang ating karapatan ay hindi natin naman, paggalang. At ang bawat isa sa atin ay dapat natin tratuhin ng kahit dignidad at bigyan ng paggalang na naayon sa aspekto sibil, political, ekonomikal, sosyal at cultural. So ano-ano ang bawat aspect ng buhay ng tao? Ano-ano yung mga aspect sa buhay ng tao? Aspekto na sibil, political, ekonomikal, sosyal, at cultural. Ano yung daw na uri ng karapatang pantao? May ideya ba kayo kung ano yung tatlong uri ng karapatang pantao? Yes! Ano po ulit ang karapatang pantao ay natural rights, constitutional rights, at statutory rights. Yes! Ang tatlong uri ng karapatang pantao ay natural rights, constitutional rights, at statutory rights. Ating unang talakayin ang natural rights. So, pag sinabing natural, di ba? Natural o likas sa atin, di ba? Ito yung, ano yung natural rights? Likas na ano? Yes, likas na karapatan. So, natural rights daw ay ating mga karapatang taglay or taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado. Ibig sabihin ito yung ating mga karapatan mula pa noong
noong tayo ay isinilang sa mundo. So ano yung halimbawa ng natural rights? Yes. Karapatang mabuhay at magkaroon ng ari-arian. So ano? Magbigay ka ng halimbawa ng natural rights. Yung mga karapatan mo noong mula pa ikaw ay sinilang sa mundo. Yes, Inessa. Yes, karapatang mag-aral. Ano pa, Kresha? Karapatang magtrabaho. Ano? Yes, Adele. Ellen. Karapatang magsalita tungkol sa Yes, karapatang magsalita tungkol sa sariling opinion or freedom of expression. Naintindihan ba kung ano yung natural rights? Yes. Yes. Pag sinabing natural rights, ito yung karapatan natin na hindi pinagkaloob ng Estado. Yung karapatan natin mula pa noong tayo ay sinilang sa mundo ito. Yung pangalawa naman ay constitutional rights. Nilo, pakibasa ng constitutional rights kung ano yung constitutional rights. Nilo, ano yung constitutional rights? Pakilakasan, Nilo. Mga karapatang ikinaloob at pinangalagaan ng Estado. So, ano daw yung sabi ng constitutional rights? Ito yung mga karapatan isinaan sa ating batas. So, may halimbawa ng constitutional rights dito yung karapatang sibil, karapatang socio-economics, karapatan ng akusado, at karapatang politikal. So, pag sinabing karapatang sibil, ano yung karapatang sibil? Rhea May, pakibasa. Karapatang sibil, nakakarapatan ng tiyak ng mga pribado individual na naging kasiya-siya ang kanilang pamumuhay sa paraan dahil na pinutulong ang balakasan at pagtulog ng kabuhayan at disipling pamumuhay. Yes, sabi niya dito, ito yung mga karapatan na magkaroon ng kasiyasiya at disenteng pamumuhay yung mga bawat tao. Halimbawa nito ay yung karapatan magkaroon ng matiwasay at mapayapang buhay. Maliwanag! Yes, ma'am. Paano naman yung karapatang politikal? Pag sinabing karapatang politikal, ano ang inyong pag-intindi sa karapatang politikal? Yes, Cedric! Yes. Pag karapatang politikal, ito ay yung mga karapatan na pagbuto o pumili ng ano? Na? Ano yung pinipiling nyo sa pagboto? Mga pinuno. Na pinuno o leader sa ating lipunan o bansa. Tapos naman tayo sa karapatang socio-economics. So, ang karapatang socio-economics daw ay mga karapatan na sisiguro sa matiwasaya ng buhay at pang-ekonomikong kalagayan ng mga individual. Ngayon din ang lumahok sa buhay kultural ng pamayanan. So, pag sinabing karapatang socio-economics, ano ito? Ito yung karapatan mo ano? Karapatan ano? Sinabi daw dito, lumahok sa buhay kultural ng pamayanan. Ano ang halimbawa ng mga karapatan ito? Karapatan negosyo. Ano pa? Karapatan? Bumili ng mga Yes, karapatan bumili ng mga ari-arian. Magaling, Ellen. Palakpakan si Ellen. At ngayon,
sarili sa saan? Sa ano? Sa korte or sa hukuman. Very good. At ngayon, tayo naman nalidako sa statutory rights. So pag sinabing statutory rights, ano ito? Ito yung karapatang ano? Yes, Ellen? Any idea? Karapatang lumawa ng batas at maaaring mawala sa pamamagitan ng Tumpak, Ellen. So, ang statutory rights ay karapatan na loob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. So, tama yung sabi ni Ellen. So, halimbawa ng statutory rights ay ang karapatan nakatanggap ng ano? Ng minimum wage. So, dati, yung minimum wage is only 480. Ngunit, ang pamahalaan ay gumawa ng bagong resolusyon or yes, ang bagong resolusyon at ginawa nila na 500 yung minimum wage na bawat trabahador. So, ano ibig sabihin nito? Mula sa 480, nagiging ano na? Naging 510 na. So ngayon, magkakaroon tayo ng typing activity. So pangkatin ang sarili sa dalawa ay gumawa ng slogan na nagpapakita na may mahalagang ginagampanan ng papel ang karapatang pantao sa ating lipunan. So, please count 1 to 2. Average. 1. What's your number? 2. Wala ka na 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So lahat ng 1 ay pupunta dito at lahat naman ng 2 ay pupunta dito. Faster! Bakit illustration board ako? Kumakasin yung grupo ha? Kasi mo yung illustration board. Diba yung magandang dagay ko nila? Yung isang pagdalben, pakibigay sa group 1 at yung isa naman sa group 2. Ngayon, nasa grupo na lang lahat. Ngayon, bilang grupo, kayo ay mag-uusap at ang bagay tungkol sa at gumawa ng slogan na may mahalagang ginagampanan ng papel ang karapatang pantao sa ating lipunan at pagkatapos nito ay inyong pipresenta at explain sa harapan. Yes, 10:24, binigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ito. Ngayon kayo na nag-uusap mag-aambagan. Ayun, nagtutulungan, please. Kayo mag-usap o para magkaroon kayo ng idea. Ang bawat isa ay dapat
Tandaan, merong pagkamali ka ay 3 puntos. Extend 27. Jethro, Gilbert, tulungan niyo yung magbuko. Nasaan na yung isang pendant pen na ipahirap sa kabilang grupo? Di ba kanina dalawa yung pendant pen? Mag-get-shot na yung starring. Mag-get-shot na yung star na. Tama ka? Finger na? Sige, may kaya finger na.
So running down 32, 1 minute left. Maganda na inyong i-present our inyong explanation sa inyong slogan na ginawa. Two minutes na lang. Sobra na 5 minuto ang aking ibinigay sa inyo. So dapat, ready na ba? Sino yung unang grupo na magre-presenta? Ano kayong group dito? Group 1, nasa ba? Group 2. So yung unang magre-presenta yung group 1. Kung ready na kayo na punta na sa harapan, ha? Here na yan, at yung grupo, pumunta na sa harapan at yung presenta ang inyong output. So, good morning everyone. Ito nga pala ang ipipresenta namin sa aming slogan. Karapatan mo, ipaglaban mo. So, ibig sabihin nito, ang karapatan mo ay dapat mong ipaglaban dahil ang karapatan ay narapat natin matamasa at maisa sa buhay. Ito ang dahilan kaya nagagawa natin ipaglaban ang ating sarili sa kahit sa hukuman. Ang karapatan dapat natin ay ating ipatamasa or ipaglalaban natin palagi dahil sa karapatan tayo kumakapit upang maipaglaban ang ating sarili, lalo na kung sa hukuman tayo at meron tayo or tayo ay isang inosente sa isang tinanong po, maraming salamat. Magaling, grupo! Palakpakan yung sarili! Upang
Yo. Pulo mo itan ko. Kabataan king. Ayan. Kabataan dito si Slow. Good morning, kami po ang aming slogan. So, ay karapatan ng tao ay pahalagahan tungo sa magandang kinabukasan. So, ang ating karapatan ng tao ay dapat nating pahalagahan upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Dahil kung pahalagahan natin ang karapatan ng tao ng isa, tulad ni Tyler, meron siyang karapatang mag-aral, bumuto at magdesisyon sa kanyang sarili. Kung bibigyan natin siya ng pagkakataon na gamitin niyon, tulad ng karapatang pantao, malay mo sa huli siya ay maging successful. So, makakatulong siya na maging maganda kinabukasan ng ating bansa. At tulad din sa karapatang bumoto, pwede tayong makapili ng mas magandang pinuno upang magkaroon ng mas magandang pamumuno sa ating lipunan. Walang pangalang grupo. Yan. Please go back to your seat. So ngayon, naintindihan niyo na ang inyong mga karapatan. Ngayon akong tanong. Paano mo isa sa buhay ang iyong karapatan bilang tao tulad na sinabi sa inyong slogan ng Group 1 is karapatan mo, ipaglaban mo ang Group 2, karapatan ng tao pahalagahan tungo sa magandang kinabukasan. So paano mo isa buhay ang iyong karapatan bilang tao? Paano mo isa buhay? John Paul, paano mo isa buhay ang iyong karapatan? Ito ay yung ano? Yes, paano mo isa buhay ang iyong karapatan ng tao? Sabi nila dito sa ano is pahalagahan. Ano pa? Ano ang gagawin mo sa iyong karapatan? Yes, protektahan. Magaling, John Paul. Ano pa? Paano mo isa buhay ang iyong mga karapatan? Trisha. Ipaglaban. Ano pa, Zedek? Yes, pangangalagaan. So, isa sa buhay natin, ang ating karapatan bilang tao sa pamagitan ng sabi ni John Paul, pagprotekta, Cristiano, ipaglaban, at Cedric, pangangalagaan. So, ang ating karapatan ay ating dapat protektahan, pangalagaan, at ipaglaban. So, ngayon, ano ang karapatang pantao? Yes! Ang karapatang pantao ay walang dapat nating imulatid na tayo at sinisa. Ano pa man ang ating pinangunan, sino man tayo, at kung ano pa man ang ating nangyayari. Very good, Edo Joy. Naintindihan niyo ba si Edo Joy? Yes, dapat. Alam ninyo, karapatang pantao ay iyong karapatan mo. Noong ito pa, ikaw ay silang sa mundo. Ito naman iyong paniniwala. Ngunit ngayon, paano mo o ano ang kalagahan ng pagdamo ng karapatang pantao? So ano ang kalagahan ng pagdamo ng karapatang pantao? Yes, Ellen. Ano ang kahalagahan ng pagdamo ng karapatang pantao? So bakit mahalaga ang karapatang pantao? Kaya, nagawa natin yung paglaban ng ating mga paligid sa bawat sa mga tao na sa paligid natin.
Yes, upang ipaglaban, mahalaga ang karapatang pantao upang ipaglaban natin ang ating pangsarili sa tao na kapaligid natin. Ano ba? Ano ba? Bakit mahalaga ang pagdamo ng karapatang pantao? Rhea May. Upang magkaroon tayo ng kalayaan sa isang bumuno, kung makaboto o magboto mo yung tamang tao, maaari. Yes, tama. Yes, Tyron Joy. Ay, Lara Ann, sorry. Yes. So, paano mo pagkalagaan ang iyong karapatang pantao? Sa pilitan ng pangalagaan at huwag abusuhin. Ano pa? Paano mo mapangalagaan ang iyong karapatang pantao? Ganasa, paano mo mapangalagaan ang iyong karapatang pantao? Gamitin araw-araw at yes! Ito ay gamitin araw-araw at ipagbigay alam sa iba kung ano ang kanilang mga karapatan. So para mapangalagaan mo ang iyong karapatan, dapat mo una sa lahat, alam mo ang iyong karapatan. Kayo ba? Alam na ninyo ang iyong karapatan? Yes! Halimbawa ito, tama ang iyong isulat dito. Karapatang mag-aral, karapatang bumoto, karapatang magkasal, karapatang magtrabaho, karapatang pumunta sa ibang bansa, karapatang mabuhay, karapatang mag-asawa sa tamang edad, o karapatang magkasal at karapatang mag-desisyon. Diba? Meron na kayong alam? Alaman niyo ang iyong karapatan. So pag alam mo ang iyong karapatan, makakapamuhay ka na matiwasay at mapayapa. Ngayon, please, get 1/4 at magkaroon tayo ng laikling pagtataya. Ready? Number 1. Kamay. Mag-ibilisan kasi almost tayo na. Number 1, ito ay isa sa mga mahalagang dokumentong naglalahad or una, number 1, I'm sorry. Una, ito ay likas sa bawat individual. Likas sa bawat individual ang kanyang karapatan. Paano tayo napagkalooban ng mga karapatan? A. Ito ay tinakda ng mga batas. B. Ito ay simbolo ng pamahalaan. C. Ito ay pinagtibay ng ating mga pamulo. D. Ito ay pinaglaban ng bawat mamamayan. 1. Likas sa bawat individual ang kanyang karapatan. Paano tayo napagkalooban ng mga karapatan? A. Ito ay tinakda ng mga batas. B. Ito ay simbolo ng pamahalaan. C. Ito ay pinagtibay ng ating pamulo. At D. Ito ay pinaglaban ng bawat mamamayan. Number 2. Ito ay uri ng karapatan na likas sa iyong sarili. A. Natural rights. B. Constitutional rights. C. Statutory rights. At D. Human rights. Ito ay uri ng karapatan na likas sa iyong sarili. A. Natural rights. B. Constitutional rights.
human rights. Number 3. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang naglalahawan ng statutory rights? A. Ang karapatan ni Adeline na kilalaning anak ng kanyang tunay na mga magulang. B. Ang pagsapi ni Alice sa grupong sandalista. C. Ang pagbigay ng 20% revenue sa mga senior citizen at mga mag-aaral sa lahat ng pampasaherong sasakyan. At D. Ang pagpilit ni Ryan sa simbahang Iglesia ni Cristo. Number 4. Kailan nagsimula ang karapatan ng isang nilalang sa mundong ibabaw? Ulit, kailan nagsimula ang karapatan ng isang nilalang sa mundong ibabaw? A. Pagkasila. B. Pagmamatay. C. Pagkinasal. At D. Kapag nagkaedad na. A. Pagkasilang. B. Pagmamatay. C. Pagkinasal. At D. Kapag nagkaedad na.